Hi everyone! Magandang hapon sa lahat. Kumusta ang araw nyo ngayon guys? Dito okay lang sa amin. Laging umuulan tuwing hapon. So, aga-agahan ko yung pagbablog ngayon kasi ayan na naman, madilim na naman ang langit. At ang aking plant of the week, itong aking ibablog na mga syngonium ko guys. Dalawang uri ng syngonium. Pero first, ito muna. Ito yung aking syngonium albo. Matagal na to guys sa akin. Ayan. Siguro mga pandemic time ko nabili ito. Ito yung mother plant. Yan. Ang dami nang nakuha sa kanya. Marami na. Marami nang naputol dyan. At siguro, ano na to, parang kailangan na niyang i-prepat. Kasi hindi pa to na-repat mula nung aking binili. Ayan na yung pot niya. Tsaka ito yung anak. Ayan yung mga anak. Ang tataba, diba? Nagbawas na rin ako nito. Ayan, Marami na rin akong pinutol dito kasi ang bilis niyan tumaas. Hindi sila mahirap palaguin. Mabilis silang tumaas. Lalo na pag nakakapit sila sa pole. Yan. At ito yung isang anak din. Ayan, magkakapatid yan silang dalawa. Galing yan dito sa mother plant. So, ayan, Yan. Ito, marami na rin akong pinutol nito. Ito pa. Grabe, Ayan, Yung mga ugat niya, ang dami-dami talaga. Marami na akong nakuha dito sa na ito. Sa ingay. Sorry guys. Ito yung nauna compare dito. Pero ito, hindi siya masyadong tumaas. Pero ang sa kanya, pataba siya ng pataba. Ayan, Kasi nga, maganda nga yung kinakapitan niya na pole. Ayan. Diba? Tapos nilagyan ko siya ng eggshell. Ayan. At ito pa, may tumubo pang serpentina. Ayan, gamot ko yan. Dito naman, maliit lang kasi yung pot niya. Kaya, ayan, palabas yung kanyang ugat. Ang pag-aalaga ko nito, ganito. Putulin natin guys. Putulin natin yung lanta. Maraming lanta. Ayan. Actually, naglanta ito nung summer kasi masyadong mainit doon sa lugar na iyon. Nandoon yung araw, so madalas siya maglanta. At nalalanta yung kanyang mga dahon, lalo na yung may mga variegation. Ang gusto kasi nito, bright light lang, pero hindi direct. Kailangan indirect na bright light para talaga lumabas yung kanyang variegation. Ayan, Ang ganda ng variegation nito guys. Mga albo, nakikita nyo naman. Pero nung ngayon, nag-green siya. Ayan, Yan, ito pa. Ayan nag-green. Kasi nga, medyo malamig na sa lugar na iyon. So, hindi na siya nakakuha hindi siya nakasagap ng sobrang init, kundi parang medyo mainit ng konti lang. Parang medium heat lang. So, ayan. Nag-green siya. Ayan. Kasi mas maganda kasi sa kanila, makasagap sila ng talagang mainit na hindi siya direkta sa sunlight para lumabas yung kanilang variegation. Ayan, katulad din ito. Ayan, wala na yung araw. Nandito na sa south yung araw, pero nakalagay ito sa northeast. Ayan, nag-green na. Nag-green. Ayan, eto. Mayroon pa rin siyang variegated na konti. Ayan, ito yung si Albo. Halos white yung kanyang variegation. Pag maliit pa siya, nag-yellowish ng konti, pero pag laki niya, nagwa-white. At ang gaganda ng variegation nito, guys, pagka nakasagap talaga siya ng eksaktong init. Yan. Na indirect heat. Ayan, So, itong mother plant, ang dami ko nang natanggal nito. As is yan doon sa lugar na yun. Talagang ito yung variegation niya, guys. Pag lumaki ang dahon nito, ang ganda nito, Yan. Tapos, nag-iiba. Yung bawat leaf niya, nagmutate siya. Nakita nyo, yung variegation niya. Diba? Dito sa leaf niya na mas nauna sa kanya, ito yung variegation. Itong mas mababa din na leaf, ito rin yung variegation niya. Yan. Parang nagha-half moon siya. Kita nyo? Ayan, nagha-half moon. Ito yung nasa ibaba. Yan. Tapos, yung second leaf niya, yan. Diba? Lahat nag-i-splash. Pagdating naman dito sa
Ito. Sa pangatlo, ayan. Iba-iba rin yung variegation niya sa leaf na ito, di ba? Almost nagka-half moon siya. Pero yung isang side, mayroon. Dito, wala. Dito sa pang-apat, 1, 2, 3, 4. Sa pang-apat, ayan yung variegation niya. Very young pa itong dahon na to, guys. Parang ka-open lang niya. Nandito yung variegation niya sa baba. And then, dyan sa kabila. So, iba-iba nga yung mutation niya. Etong isa, iba din. See? Ayan. Kaya ang ganda-ganda ng tingnan nitong mga ito. Pagka marami siyang dahon. Kaya lang napilitan akong nagputol nito kasi nga hanggang dito lang yung kanyang pole. So, pinutol ko ng pinutol. At ito na nga. Ayan na nga yung mga anak. Ayan. So, wala. Ayan dry na dry siya ngayon. Mas gusto nila yung ganon. Tapos bago nyo sila diligan, ayan, wala. Hindi magkakaroon ng fungus yung kanyang mga lupa. Actually, lumang-luma na ito, Putlang-putla na yung anong tawag nito, yung mga fiber. Coco fiber, putlang-putla na sa tagal. At ito, kinain na ng ibon. Akala siguro ng mga ibon, pwede nilang gawing yun. Alam mo yun? Yung, anong tawag doon sa Tagalog? Yan. So, ngayon, mayroon akong bagong nabili. This year lang. Ito, nakalagay lang sa maliit na pot. Siguro mga first quarter of this year, nabili ko to. Sabi ng nabilhan ko sa live selling, Aurea ito. So, nakita ko rin naman ang difference nila. Actually, hindi nga ito, medyo malayo nga ito sa dito. Kasi ito talagang nakakasagap ito ng medyo mas mainit. Ito, medyo, pakaingay. Ito, medyo pasok ng konti. Yan, siguro nasa mga 1 meter ang distance nila. At doon ito nakalagay. Pero, kita nyo naman, yung variegation niya, diba? Si Aurea. Ayan. Para siyang golden yellow na minsan nag-aano siya, nag-lime color. Ito nasunog. Ayan. Kasi pagdating ng alas 4 hanggang alas 5, yung side na yon naiinitan pala siya. Hindi ko napansin. So, itong dahon na to naiinitan. So, makita niyo yung difference ng Aurea at saka ng Albo. Ito, bagong tubo ito, Ito yung last leaf. Ayan. Mayroon pa siyang konti-konti, parang konting-konti pa lang yung kanyang variegation. Sana magbabaricate ito ng buo. Ito, ayan. So, mas darker ang kulay nito. Ayan, lime or golden yellow. Yung kulay ni Aurea. Pero si Albo, diba? Ayan. More on para siyang cream or white. Ayan. Yan ang kaibahan nila kay Albo at saka kay Aurea. Pero parehas lang pag-aalaga natin dito, guys. Hindi ko pa rin ito nalipat mula nung binili ko. Lumaki na lang siyang ganun. Ayan, lumaki na lang siyang ganun. Pero ililipat ko din ito. Siguro this week. Ayusin ko na sila. Mas maganda kasi kung naka-pole sila. Kasi talagang, ayan, katulad niyan. Ang ganda ng pinagkakapitan niya dito sa fern na ito. Yan. Yung fern stick na to. Kapit na kapit. Dito hindi siya masyado. Kasi plastic lang to. Hindi ko siya nabalot ng fiber. Ayan. Tapos dito din. Ayan. Ang ganda rin ng kapit nito. Kaya lang matanda na ito. Kasi ito yung mother plant. So mas maganda kung papakapitin natin sa sa pole. Lalo na kung ganitong mga fern stick. Kasi nga talagang didikit yung kanyang mga ugat. So mataba siya. Pero pwede natin siyang ihang para maiba man lang. At pwede rin natin siyang i-water propagation. Ito, may naka-water propagation ako, guys. Ito. Ayan. Naubos na yung tubig niya kaagad. Ayan. Pero sa splash ito. Ayan. Pink splash. Ayan. Ang taba niya, no? So, pwede silang i-water propagation. Ito pa isa.
Ayan. Hindi masyadong splash. Hindi siya masyadong nagsasplash. Pero itong isa, talagang ang ganda ng ano niya, oh. Yung pagka-pink splash niya, marami. Ito, parang bahagya lang. So, mga easy growers sila. So, hindi sila kailangan alagaan na kahit na ano, nanineglect mo nga ng pagdidilig, okay lang sa kanya eh. Ang importante lang sa kanila, wag talaga silang itapat sa init or naiinitan talaga sila dahil masusunog yung kanilang, lalo na itong sa mga variegation na ito. Pero, kung hindi naman siya nakakuha ng masyadong mainit or medyo light lang yung init na nakukuha niya, syempre magre-revert siya. Pero sana ito hindi magre-revert. Itong isang to, oh. Ayan. Ito din, parang nag-iiba. Yan, kasi bigla silang nawala ng ano doon. Parang heat ba? Kasi nga, lumipat na nga yung sunlight doon sa south part ng bahay ko. So, kailangan makasagap sila ng magandang init. So, okay pa naman yung kanyang lupa. Hindi pa naman siya masyadong maugat. Nagtaka ako nito. Ito yung mother plant, pero hindi ganong maugat. Ito naman yung anak, pero ito naman, oh, ang dami namang ugat. So, iba talaga yung pagtubo nila sa sa heat, sa indirect heat na nasasagap nila. Depende rin siguro yun. Ito lang, ito ang taba nito. Kasi nilagyan ko nga ito ng ano eh. Ayan, o yung mga white na yan. Yung mga eggshell. Ito wala itong eggshell. So far naman, hindi ako nahirapan sa kanila. May iba na ayaw mag-alaga ng mga halaman na gumagapang. Ewan ko sa kanila, may mga pamahiin. Pero sa ganda ba naman ito, eh pwede bang hindi mo alagaan yung mga yan? O diba? So pati dito, dinidiligan ko yan. Pag nagdidilig ako from the top, ayan, hanggang sa ibaba. Ayan, so bababa na yung tubig dyan. Tingnan nyo yung ugat. O, ayan, o. Yan, ito, nag-iba rin ang nag-mutate din yung kanyang variegation. So, yun lang, napakadali na ng alagaan, guys. Yan. Walang kahirap-hirap. So, ayun. Yun ang kaibahan ni Aurea at saka ni Syngonium podophyllum albo. So, yan lang may share ko sa inyo ngayon, guys. Maraming salamat at see you on my next vlog. Please subscribe, like, and comment naman. See you guys. Bye.